I'm Eric B. Bustamante. I'm the Vice President and General Manager of Philippine National Bank, New York. I was born in Cainta, Rizal, Brookside Hills. To my dad, Ernesto Bustamante, who hails from Bataan, and also my mom, Emma Bustamante, who hails from Nueva Ecija. Okay, my dad, Sir Ernesto Bustamante, is an accountant at SGB, while my mom is also his executive secretary, and they met in Manila. And yes, my dad is 90 years old right now, and my mom is 84 years old. We're six all boys. Okay, my kuya Ernie, Erwin, Eddie, Edwin, and Elmer. I'm the fourth, no, in the brood of six. So sabi nga nila, basketball player team kami. Lahat kami lumaki sa Cainta, Rizal. And I have no sister, so talagang nasasabi ko sa isang kapatid na babae. Ang pangarap ko talaga, as in lahat ng mga kabataan, is to be a scientist and an astronaut. So yun naman talaga ang pangarap natin, watching all these movies about science and fiction. So talagang gusto ko maging scientist or an astronaut. Okay, yung unang-una, actually, hindi dapat ako magiging bank manager, no? I was applying before as a flight steward at Philippine Airlines. So when I graduated from college, siyempre ang instinct natin is to apply agad. So I applied at Philippine Airlines. Unfortunately, after 6 months, no, saka sila nag-respond. So I tried my luck at banking, no? Kasi alam mo naman, pagka nasa banking ka, prestigious. So I was connected with the biggest universal bank in the Philippines, and I always been a banker all my life, no? Ito na yata ang passion at buhay ko, ang maging bankero. So sa akin, I've always been an achiever. Lahat ng mga ginagawa ko sa pamilya, sa trabaho, sa personal na buhay, gusto ko always number one. Gusto ko always the best. So I don't settle for second best. So lahat ng ginagawa ko, bigay todo na. And siguro naman makikita nyo, no, na naging successful kami dito sa bangko, no, ang PNB New York. Kami ang number one sa lahat ng overseas branches ng PNB. Sa pamilya naman, masasabi ko naman na sobrang swerte ko sa pamilya ko. At nababiyaan kami ng dalawang anak, no? Na aking asawa si Jedy. At meron kaming masigla. At hindi naman karangyang buhay, tama-tama lang. So talagang napakaswerte ko. Siguro hindi naman siguro masama mangarap, no? Of course, career advancement, no? Sa buhay ko sa banker, I see myself as going up the corporate ladder, no? Lahat naman siguro pinangarap maging top executive ng bangko. Okay? Who knows? Baka maging presidente rin ako ng PNB, or who knows? Baka pwede rin ako maging presidente ng Pilipinas. Yeah. Okay? So, sa buhay ko sa pagiging bankero, no? I always strive for excellence. I'm proud to say that way back in the Philippines, no, yung nasa malalaking bangko pa ako, I always transform my branch into being the number one. Ngayon, since pumasok ko ng Philippine National Bank New York in 2018 up to 2023, ang Philippine National Bank New York is the number one most profitable overseas branch ng PNB. We are always the most awarded Philippine overseas branch ng PNB. Siguro hindi ko na mabilang ang lahat ng mga awards na natatanggap ng PNB New York team. At ako rin mismo, no,
I was awarded 3-time Banking Management Excellence Award. Wait, pang-apat na pala kasi kakatanggap po ng isang award ulit most recently in Banking Management Excellence. So, I can say na humbly aside, no, I've always been a successful banker dito sa New York and of course dito rin sa Pilipinas. Siguro hindi naman maiiwasan sa isang tao ang magkaroon ng konting kritisismo, no. Sabi nga nila, nobody's perfect. Aminin ko, marami daw akong naririnig na si Sir Eric, siguro ganito. Pero minsan hindi ko na rin siya pinapansin, no. Ang isang kritisismo siguro na masasabi ko sa sarili ko na sobra akong mapagtiwala sa mga tao, sobra akong, sabi nga nila, mabait sa mga tao. So, up to the point na naaabuso na ako. But ganito talaga ako eh. Ito ako. Hindi ko na pwedeng baguhin para lang sa sinasabi ng ibang tao. So, kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun ang papakita ko sa inyo. Siguro konting cautious lang siguro sa pagtitiwala rin at pagbibigay ng pagmamahal sa ibang tao. Of course, yung mga anak ko, gustuin ko man na makasama sila habang buhay. Siguro darating ang panahon na isa-isa silang mawawala sa'yo dahil mag-aasawa sila, no? May kanya-kanyang buhay na. Sa Amerika kasi pag tumungtong na 18 years old yung mga bata, medyo wala ka na sa buhay nila. Siguro gusto kong ibalik yung mga panahon na malilit pa sila. Yung dalawang anak ko na pwede kong silang yayain kahit saan, pwede ko silang yakapin at halikan. Pero ngayon, medyo hindi na. So yun lang ang aking disappointment, no? Siguro kung gusto ko habang buhay kami magkakasamang pamilya, asawa ko si Jedy, ang anak kong panganay si George Jeric, at ang bunso namin si Camille Erica. Siguro ako, ang weakness ko siguro, mabalidoso akong tao, no? So, laging akong gusto ko malinis sa lahat ng bagay, malinis sa bahay, malinis sa katawan, malinis sa opisina. So, siguro ang weakness ko talaga is yung magagandang damit, saka siguro yung magagarang kotse. Siguro, normal lang naman siguro yun sa isang tao katulad ko. Siguro ang gusto kong baguhin sa buhay ko, yung time na gusto ko sama-sama pa rin kaming pamilya, no? Kaming apat. Kasi as of now, may kanya-kanyang buhay na yung mga anak ko. Most of the time, kaming dalawa lang ng wife ko sa bahay. At nakatira kami sa New Jersey, so medyo malungkot pag wala yung dalawang anak ko. Biggest regret siguro naman going back here in the US, itong pinili namin para sa mga anak ko, sa future nila. Pero kung may babalik ko lang ang panahon na simple lang ang buhay namin sa Pilipinas, na sama-sama kami pupunta sa mall, sama-sama kami nagsisimba, and then nahalik ako pa yung mga anak ko, and then nalalangpin ko pa sila. Yun lang siguro ang gusto ko ibalik sa buhay namin. Ang pagiging daddy, napaka-sensitive sa akin yan, no? So, hindi ko masasabing perfecto akong tatay or ama ng tahanan. Meron din naman tayong konting kapilihan during that time, no? May bata pa tayo. Pero, ang hindi ko lang masasabi na pinabayaan ko yung mga anak ko. I've always been a good provider to my family. I've been a good husband to my wife, Jedy, and of course, a good family man and provider sa aking dalawang anak. Hindi man ako perfectong ama, but
ito ang pinangarap ko rin, na to be the best dad in the world and also the best husband in the world. Actually, sabi nga, niloloko ako ng wife ko, no? Mag-artista ka na lang kaya, puro ka porme, puro ka fashion, puro ka mahilig talaga ako sa fashion. So, pag-artista, siguro hindi ko pinangarap yan dahil siyempre pag makikita mong paano ako magtrabaho sa bangko, kulang na oras ko. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, why not? But of course, first and foremost, dapat hindi masakripisyo ang pamilya at ang trabaho. Pag-artista, bahala na si Lord. Siguro sa Pilipinas muna, no? Siyempre, ang paborito ng ating actor, siguro sila Coco Martin, sila Piolo Pascual, yun ang mga magagaling na artista, no? Dito sa US, of course, mga action ako eh. So, siguro si Vin Diesel, no? Si Van Damme, at si Jackie Chan. No? Mahilig ako sa mga martial arts action movie. Sa mga babae naman, siyempre siguro sa Pilipinas, sila Liza Soberano, na yung magaganda. Dito, sila Emma Watson. Siguro, kung bibigyan ako pagkakataon maging artista, pero malabo, pero sige lang, pangarap lang tayo, no? Of course, ang biggest crush ko is Liza Soberano. Nangangarap ako maging Enrique Hill pero hindi ko kaya. Dito sa Philippine National Bank New York, no, we always provide the best customer service. Ang motive ko dito talaga at mission is to bring Philippine National Bank New York closer to the people. We want to give them the best customer service in banking services, no? Para yung kanilang mga transaksyon maging seamless. So right now, ang Philippine National Bank New York has 2 branches here. Our main office is in 561 7th Avenue, 2nd floor, Manhattan, New York. And we also have a Philippine National Bank Queens Extension branch located at 1618 Woodside, Roosevelt, New York. We are a full-service bank catering to Filipinos and non-Filipinos here in the East Coast. And we also do deposit products, savings, checking, and time deposit. And we can also facilitate account opening sa mga kababayan natin dito sa Amerika kahit hindi sila umuwi ng Pilipinas. So pwede na sila pa-openin ng isang PNB peso or checking account, no? Para sa mga SSS nila or kung gusto nilang magbenta ng property sa Pilipinas, pwede natin sila pa-withdrawan. And of course, yung ating own na Philippine Home Loan, ito yung aking pinaka-breadwinner, no? It gives a unique chance for Filipinos and non-Filipinos and foreigners alike to obtain their dream residential homes in the Philippines, no? So what we'll do is we're going to provide them the home financing, and it will be in US dollar notes para mabigyan natin ng pagkakataon ang mga kababayan ng US na magkaroon ng property, residential property sa Pilipinas. So yun, of course, PNB, maasahan, masasandalan, kahit saan, kahit kailan. Yes, alam naman natin lahat that New York is the center of the pandemic in the world, no? Dito una talagang tinamaan ang napakaraming tao. Dito sa New York, there was a lockdown for 3 to 4 months. And talaga nakakatakot. Lahat ng mga tao dito nawala ng business,